Ikalawang Korinto, 11 kabanata. Ipagpaumanhin ninyo ang aking kaunting kahangalan. Nag-aalala ako sa inyo tulad ng pag-aalala ng Diyos. Ang katulad ninyo ay isang malinis na dalagang ipinakipagtipan ko sa isang lalaki. Walang iba kundi si Kristo. Ngunit nag-aalala akong baka malason ang inyong isipan at mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananampalataya kay Kristo tulad ni Eva na nalinlang ng ahas. Sapagkat malugod ninyong tinatanggap ang sinumang dumarating at may Jesus na ipinangangaral na iba sa ipinangaral namin. Tinatanggap ninyo ang espiritu at aral na iba sa itinuro namin sa inyo. Palagay ko na may hindi ako pahuhuli sa magagaling na mga apostol na iyan. Maaaring hindi ako mahusay magsalita, ngunit hindi naman kapos sa kaalaman. Pinatunayan ko ito sa inyo sa lahat ng bagay at pagkakataon. Ipinangaral ko sa inyo ang magandang balita, ngunit hindi ako humingi ng kabayaran. Ako'y nagpakababa upang maitaas kayo. Masasabi bang kasalanan ang ginawa kong ito? Ibang iglesia ang tumustos sa aking mga pangangailangan. Parang ninakawan ko sila, makapaglingkod lamang sa inyo. At nang ako'y kapusin dyan, hindi ako naging pabigat kanino man sa inyo, sapagkat dinalhan ako ng tulong ng mga kapatid sa Macedonia. Iniwasan ko at patuloy kong iiwasan na maging pabigat sa inyo sa anumang paraan. Habang ang katotohanan ni Kristo ay nasa akin, hindi mapapatigil ang pagmamalaki kong ito saan man sa Akaya. Bakit ko ginagawa ito? Dahil ba sa hindi ko kayo mahal? Alam ng Diyos kung gaano ko kayo kamahal. At patuloy kong gagawin ang ginagawa ko ngayon upang mawala ng batayan ang pagmamalaki ng iba na ang paglilingkod nila ay tulad ng aming ginagawa. Ang mga iyan ay mga huwad na apostol, madadayang manggagawa at nagpapanggap na mga apostol ni Kristo. Hindi ito katakataka, sapagkat si Satanas man ay nagkukunwaring anghel ng liwanag. Kaya hindi katakataka na ang kanyang mga lingkod ay magkunwaring lingkod ng katuwiran. Ang kanilang kahihinatnan ay ayon lamang sa kanilang mga gawa. Inuulit ko, huwag isipin ninuman na ako'y hangal. Ngunit, kung ganoon ang akala ninyo, tatanggapin ko na, upang ako man ay makapagyabang ng kaunti. Ang sinasabi ko sa pagmamalaking ito ay hindi buhat sa Panginoon, kundi pagyayabang ng isang hangal. Dahil marami ang nagyayabang tungkol sa mga bagay na makalupa, ako man ay magyayabang din. Nagtsatsaga kayo sa mga hangal na iyan? Palibhasa'y matatalino kayo. Pinapagtiisan ninyong kayo'y alipinin, sakmalin, pagsamantalahan, maliitin o sampalin? Nakakahiyaman ay aaminin kong hindi namin kayang gawin iyan. Kung may nangangahas na magyabang, ako'y mangangahas din na magyabang. Ako'y nagsasalita tulad ng isang hangal. Sila ba'y Hebreo? Ako rin. Mga Israelita ba sila? Ako rin. Sila ba'y mula sa lahi ni Abraham? Ako rin. Sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Mas mabuti akong lingkod ni Kristo kaysa kanila, para akong isang baliw na nagsasalita ngayon. Higit ang aking pagpapagal kaysa sa kanila. Mas maraming beses akong nabilanggo, hinagupit ng napakaraming beses at madalas na nabingit sa kamatayan. 5 beses akong tumanggap ng 39 na hagupit mula sa mga Hudyo. 3 ulit kong naranasang hagupitin ng mga Romano. At minsang pinagbabato. 3 beses kong naranasang mawasak ang barkong aking sinasakyan. At minsay buong araw at gabi akong lulutang-lutang sa dagat. Sa malimit kong paglalakbay, nalagay ako sa iba't ibang panganib. Sa mga ilog, sa mga tulisan, sa aking mga kababayan at sa mga hentil. Mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat, sa mga huwad na kapatid. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit na pagpupuyat at matinding gutom at uhaw. Naranasan ko ang ginawin, ngunit
Wala man lamang maibalabal. Bukod sa lahat ng ito, ay araw-araw kong pinapasan ang mga alalahanin para sa lahat ng mga iglesia. Kapag may nanghihina rin ako. At kapag may nahuhulog sa pagkakasala, labis ko itong ikinagagalit. Kung kailangan kong magyabang, ipagyayabang ko ang mga bagay na nagpapakita ng aking kahinaan. Hindi ako nagsisinungaling. Alam iyan ng Diyos at Ama ng Panginoong Hesus. Purihin siya, magpakailanman. Nang ako'y nasa Damasco, ang pintuan ng lungsod ay pinabantayan ng gobernador na nasasakop ni Haring Aretas upang ipahuli ako. Ngunit isinakay ako sa isang malaking kaing. Pinadaan ako sa butas sa pader at ibinaba sa kabila upang ako'y makatakas.